Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 616, ang simula ng isang panahon. Sa buong paligid, ang masama at mabuti ay naglalaban. Ang walang katapusang gininto ang liwanag ng kabutihan ay nagliliwanag sa masamang kadiliman na sumisira sa aura ng Buddha. Milyon-milyong taon na silang naroon at ang espasyo sa kanilang paligid ay nawasak sa pamamagitan ng pakikibaka. Ang kasamaan at kabutihan ay patuloy na nagbabanggaan, gayunpaman, ni hindi nawala. Sa halip, nagsimulang lumitaw ang balanse sa pagitan ng mabuti at masama. Ang mga itim na masasamang ilaw ay patuloy na umaagos sa hangin, hindi ito kayang sirain ng gintong liwanag. Sa utak ni Lin Feng, ang balanse sa pagitan ng mabuti at masama ay nagsimulang maging matatag. Ang lakas ng pag-ikot ng kasanayan ni Heruka. Tumibok ang puso ni Lin Feng. Iyon marahil ang kasanayang naisip niya. Nakita at natutunan na niya ang kasanayan, ngunit sa pagkakataong ito, ang mabuti at masama ay patuloy na nagbabago at umuunlad. Sa huli, nagsanib ang mabuti at masama. Marahil ang kanyang kakayahan ay nagmula sa mga alaala ng isang napakalakas na magsasaka mula noong sinaunang panahon. Ang lahat ng mga kasanayan ay may isang malakas na magsasaka sa kanilang pinagmulan, sila ang lumikha sa kanila. Ang mga napakalakas na magsasaka ay maaaring matuto ng mga kasanayan ngunit lumikha din ng mga kasanayan para sa ibang mga tao. Maaari silang maging mga magsasaka ng Zun. Nakikita ni Lin Feng ang kakayahan na patuloy na nagbabago. Sigurado siya na ang lakas ng Heruka ay nagmula sa isang napakalakas na magsasaka. Gayunpaman, habang naglalaban ang mabuti at masama, ang puso ni Lin Feng ay tumitibok. Napagtanto niya kung gaano kalakas ang ilang mga magsasaka sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ang mga napakalakas na magsasaka, na nakarating sa mga ulap, ay lumikha ng mga kasanayan sa pagsasama-sama ng mabuti at kasamaan at pagkatapos ay ipinadala ang mga ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon gamit ang rebeltong ito ng Buddha. Kung umiiral pa ang gayong malakas na magsasaka, maaari nilang lipulin ang anuman. May mabuti, masama at ano pa. Mayroon ba talagang isang bagay bilang mabuti at masama? May kaugnayan ba ang mga konseptong iyon sa isang mahiwagang antas ng kaliwanagan? Maraming tanong si Lin Feng sa kanyang sarili. Ang mga tao sa kanyang nakaraang buhay ay mga atheist ngunit napagtanto niya na ang mga tao sa kontinente ng Siyam na Ulap ay alam ang lahat sa ilalim ng langit. Ang mabuti at masama ay sa pinagmulan ng buhay. Marahil na pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang, ang mga magsasaka ay maaaring maging maliwanag. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay napapalibutan ng ilaw. Ang lakas ng mga Heruka ay umiikot sa paligid niya, ang magandang gininto ang liwanag at ang masamang itim na liwanag ay umiikot sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kalamnan, buto at visceral organ ay nagbabago at sumisipsip ng lakas na iyon. Ano sa lupa ang kasanayang iyon? Tang Yuyu ay namangha sa panonood ni Lin Feng. Ang mga sinaunang kasamaan at mabuting chi ay nakakatakot at umiikot ng buong bilis sa paligid ni Lin Feng. Anong mga lihim ang itinatago ng estatwa ni Heruka? Kung hindi mamatay si Lin Feng, siya ay magiging napakalakas. Siya ay magiging isang halimaw tulad ni Duan Wudao o Diling sa hinaharap. Akala tang ikaw. Matagal na niyang hindi kilala si Lin Feng ngunit sa tuwing nakikilala niya ito ay nagtataka siya. Noong nakaraang pagkakataon, nagsunog siya ng napakaraming alak, pagkatapos ay naakit niya ang sikat ng araw at ngayon ay nagsasanay siya ng kasanayang Heruka. Nasasaksihan niya ang pagbangon ng isang tunay na henyo. Ang lakas ng Heruka ay patuloy na umiikot sa paligid niya. Nakikita ni Lin Feng ang ebolusyon at pagbabago ng mga likido. Tila nasaksihan niya ang simula ng isang bagong transnational na panahon. Si Lin Feng ay ganap na wala ng pangunawa sa oras. Sa masamang lugar, kumakalat kung saan-saan ang ilang hagong na tunog at tumatagos sa eardrum ng mga tao, nanginginig ang buong lugar. Kasabay nito sa labas ng masamang lugar, maraming tao ang nanonood ng kompetisyon. Tila may ilang mga marka at bitak na lumilitaw sa buong masamang lugar. Mabilis na nagbago ang mga mukha ng mga tao, nagulat sila. Ano ang nangyayari sa ibaba? Ilang tao ang nagtaas ng ulo at tumingin kay Zhu Wuchang. Sa oras na ito sa masamang lugar, 50 o 60 tao na ang namatay. Para sa isang rehiyon tulad ng Zuyu, iyon ay isang malaking bilang na. Ang 50 o 60 tao ay pawang hindi kapanipaniwalang mga henyo ngunit sila ay namatay. Pinili silang lumahok sa great competition ng Zuyu at naging stepping stones para sa unang round. Sila ay namatay at ang kanilang mga buto ay kinuha ng kanilang mga mamamatay tao na nagpapalakas pa sa kanila. Yung may 3 buto lang ay hinahabol, kukunin ang buhay at mga buto. Si Zhu Wuchang ay mukhang kalmado at tahimik. Nakatitig lang siya sa masamang lugar. Inaasahan niyang makitang baligtad ang masamang lugar gaya ng inaasahan din niyang makita ang ikalawang round. Habang nawasak ang masamang lugar ay iniisip niya kung sinong henyo ang sanhi nito. Nagulat siya lalo na kung isasaalang-alang na ang lahat ng mga cultivator ay mayroon lamang lakas ng unang Zuan Chi layer sa loob. Upang sirain ito ng ganoon, ang magsasaka ay kinakailangang mayroong 7 buto at natutunan ang partikular na kasanayang iyon. Boom boom boom. Karamihan sa mga kalahok ay tumigil sa paggalaw habang ang masamang lugar ay patuloy na nanginginig. Ano ang nangyayari? Ang grupo ng mga tao sa doon ay partikular na nagulat, mas nararamdaman nila ang mga panginginig ng boses kaysa sa iba. Kotsa. Parang may sisabog na, itinaas nila ang kanilang mga ulo at nakita ang isang layer na nakapalibot sa kapaligiran.
may maputlang liwanag na tila sa isabog. Boom! Boom boom! Ang nakakatakot na mga tunog ng pagsabog ay nagsimulang umusbong sa hangin. Biglang, isang napakalakas na chi ang nagsimulang gamulong sa kapaligiran. Ang mga tao ay tumingin sa paligid at napagtanto na hindi na nila nakikita ang mga bituin. Nagtataka sila kung nasaan sila. Ang aking paglilinang ay bumalik. Ang aking paglilinang ay bumalik din sa normal. Sabi ng ilang tao sa masamang lugar na napagtanto na ang kanilang chi ay bumalik sa normal. Bigla silang nakaramdam ng sobrang saya at ginhawa. Oo tama, ang pinakamalakas na cultivator ay bumalik na rin sa normal ang kanilang paglilinang. Sino ang makakapigil sa kanila ngayon? Sabi ng ilan sa mga pinakamahinang magsasaka. Bigla silang nawalan ng pag-asa at takot. Sa masamang lugar, ang antas ng paglilinang ng lahat ay inapi kaya ito ay mas mabuti para sa kanila. Hindi na nila kailangan gumawa ng napakaraming pagsisikap upang mabuhay, ngunit ngayon ang pinakamalakas na magsasaka ay makakapatay sa kanila. Katulad ng kanilang nahulaan, ang mga paghihigpit sa masamang lugar ay nawala. Ang ilang mga tao ay bumangon sa himpapawid at lumipad ng mabagal sa langit. Agad silang nagsimulang maghanap ng mga taong hahabulin at papatayin, gusto nila ng higit pang mga buto. Sa kasamaang palad, hindi na nila makita ang starlight. Kung hindi, napakadaling katayin ng mga natitirang magsasaka. Marami sa kanila ang natakot nang makita ang mga silhouette na umangat sa hangin. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang tumakbo palayo upang makahanap ng isang lugar kung saan mapagtatagwan. Maging ang ilan sa malalakas na magsasaka ay nagsimulang magtago. Hindi nila maaaring ipaalam sa ibang tao kung gaano karaming mga buto ang mayroon sila, kung hindi, sila ay papatayin. Pwede mong patayin ang mga taong iyon, hindi na ako interesado. Sabi ng isang naghihintay sa doon na iyon na talagang mahina. Pagkatapos ay kumurap ang kanyang silhouette at nagsimula na siyang umalis. Saan ka pupunta? Sigaw ng isang malamig na boses. Pinalibutan ng mapang apeng chi ang taong iyon at binomba ng kamao ang kanyang ulo, namatay siya sa isang iglap at kinuha ng kanyang mamamatay tao ang kanyang mga binhi. Tara na, sabi ng iba. Ang iba ay nakatakas na rin, ngunit ang mga kalaban ay tumingin sa kanila at nakakagulat na hindi sila hinabol. Agad naman silang nagkatinginan at malamig na ngumiti. Naunawaan nila ang ibig sabihin nito. Ang paghabol sa kanila ay walang halaga. Ilang buto lang sana ang nakuha nila. Ang mga tao na nasa templo ay may 12 buto, sila ay nagkakahalaga ng paghihintay. Boom! Isang dagandong na tunog ang kumalat sa hangin, dahan-dahang bumukas ang pinto ng templo at lumitaw ang isang binata. Mukha siyang may sakit pero malinis. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng templo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 617, hindi masisirang gintong katawan. Lumabas sila. Ang mga tao ay nasa sabik at nakatingin sa taong lumabas ng templo. Tangyo lumabas din kayo. Sa pagkakataong iyon ay mukha siyang kalmado at tahimik. Hindi siya naglalabas ng chi, nakatingin lang siya sa likod ni Linfang. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa 3 tao sa kanyang harapan, lahat sila ay nasa ikapitong Zuan Chi layer. Ikalimang Zuan Chi layer. Nang makita ng 3 tao na si Linfang ay nakalusot lamang hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer, mas lalo silang naging matako. Si Linfang ay nakalusot lamang hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer, wala nang iba pa. Napakaswerte nila. Nakakagulat, si Linfang ay mayroon ng 8 starlight seeds, inaabangan nila ang pagnanakaw nito. Sa pagkakataong iyon, natarante silang 3. Napansin nila si Tang Yuyu, wala siyang ginagawa kahit na mas mataas ang kanyang cultivation level kaysa kay Linfang. Nakalusot siya sa pinakatuktok ng ikapitong layer ng Zuan Chi. Bakit hindi siya pinrotektahan ni Tang Yuyu? Bakit siya ang nagpoprotekta sa kanya? 4 na buto. Kalmadong sinulyapan sila ni Linfang at binilang ang mga bituin ng mga kalaban ng malakas, na ikinagulat nila. Binibilang ni Linfang ang mga buto ng mga kalaban. Maaaring gusto ni Linfang na nakawin ang kanilang mga binhi. Gumawa ng hakbang si Linfang at dahan-daang nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Gayunpaman, si Tang Yuyu ay nanatili sa kanyang unang posisyon at hindi gumagalaw. Malamig na ngumiti ang lahat nang makita iyon. Talagang mapagmataas si Linfang na isipin na makakaasa siya sa isang kasanayang ipinagpalit niya laban sa 7 buto at talunin sila. Tsaka mas marami ang mga kalaban sa kanila, gusto niya talagang mamatay. Akin ang 8 buto na iyon. Sabi ng isa sa kanila na ang silhouette ay kumikislap, at sa isang sandali lang ay lumitaw sa harap ni Linfang. Kumikislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at binomba ang espasyo sa direksyon ni Linfang. Nakatingin sa kanya ang dalawa at malamig na nakangiti. Nagkatinginan sila at sa isang iglap, lumitaw sila sa kanyang kaliwat kanan. Kasabay nito, itinapon nila ang kanilang mga sarili kay Linfang. Siyempre, ang unang pumatay kay Linfang ay magiging masaya na makuha ang kanyang mga binhi. Boom! Ang una ay umaatake pa rin kay Linfang habang ang kanyang mga kamao ay bumagsak sa katawan ni Linfang. Ngunit nagulat siya, inalis niya ang kanyang ulo at tumingin kay Linfang. Si Linfang ay mukhang kalmado at solemna, tulad ng isang gintong Shakyamuni. Ang kalaban ay walang pakiramdam na siya ay natama ng isang tao ngunit sa halip ay isang napakatibay na estatwa. Iyan ang kasanayan mula sa templo. Nagulat ang taong iyon dahil hindi ito maisip.
Ang cultivation ng taong iyon ay mas mataas kaysa kay Lin Feng sa pamamagitan ng dalawang cultivation layer. Gayunpaman, nang sinuntok niya si Lin Feng ng buong lakas ay tila wala itong nagawa kay Lin Feng. Parang balewala ang kanyang lakas sa ikapitong Zuan Chi layer, ang kalaban na iyon ay tila isang langgam na sumusubok na alugan ng isang puno. Ang katawan ni Lin Feng ay malinaw na kasing lakas ng isang warrior attendant ng Buddha, ito ay may lakas ng Vajra. Mamatay. Ang taong iyon ay mukhang kahindak-hindak, nag-condense siya ng napakalaking purong chi sa kanyang kamao at muling sinuntok si Lin Feng. Sa kamaong iyon ay itinoon niya ang lahat ng kanyang purong chi. Ito ay kumikislap sa paligid niya at ni Lin Feng, na nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Gayunpaman, ang dalisay na chi na iyon ay dumausdes lamang mula sa katawan ni Lin Feng at kumalat ang sarili bago naglaho. Nanatiling nakatayo si Lin Feng. Ano ba, paano ito posible? Mga buto. Mahinahon at walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay na napapalibutan ng gintong liwanag. Naalarma ang mukha ng kalaban, itinaas niya ang kanyang kamay para harangin ang kamay ni Lin Feng ngunit nakarinig na lang siya ng kaluskos. Durog na durog ang mga buto sa braso niya. Hindi niya nakayanan ang isang pag-atake at sa halip ay nagpalabas siya ng isang nakakakilabot na tili. Kasunod ng pagsalakay, sinampal ni Lin Feng ang kanyang ulo na madaling sumabog. Isang hininga lang ang kinailangan ng taong iyon para mamatay. Gaano nakakatakot. Naisip ni Tang Yuyu na nakatayo pa rin sa likod ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa pagtitig sa kanya. Anong uri ng kasanayan ang natutunan ni Lin Feng upang maging ganoon kalakas? Napapaligiran siya ng gininto ang aura at parang Buddha. Takot na takot ang dalawa pang natitira, tumibok ang kanilang mga puso. Nararamdaman nila na nasusuffocate sila sa sarili nilang palpitations. Nakakakilabot. Paano naging napakalakas ni Lin Feng sa templo? Mga oportunidad. Iyon ang mga uri ng pagkakataon na maaaring samantalahin ng mga magsasaka sa panahon ng kompetisyon. Lahat ng napakalakas na magsasaka ay nagkamali. Matapos makakuha ng ilang buto ay agad nilang ipinagpalit ang mga ito para sa mga kasanayan at kayamanan. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagpatay ng ilang mga magsasaka at muling ipinagpalit para sa mas mababang antas ng mga kasanayan. Bakit walang nakagawa tulad ni Lin Feng? Magtipon muna ng 7 buto at pagkatapos ay pumasok sa isang templo para makuha ang kanilang pinakahuling kayamanan. Ikaw na, sabi ni Lin Feng na lumingon sa dalawa pang magsasaka. Gumawa siya ng hakbang patungo sa isa sa kanila at nagsimulang tumibok ng brutal ang puso ng taong iyon. Hindi na siya mukhang matako, takot na takot. Terena, ang dalawang taong iyon ay ayaw nang nakawin ng mga binhi ni Lin Feng. Gusto lang nilang makatakas ng buhay. Saan? Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Isang kamay ang lumabas sa kanyang bibig, ito ay isang napakalaking gintong kamay. Ang kamay na iyon ay naglalabas ng mga sipol sa hangin habang binabalot nito ang isa nilang katawan. Mawala. Sabi ng taong iyon habang naglalabas ng ilang purong chi, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang dalawang kamay patungo sa mga kamay ni Lin Feng. Biz. Tila isang sinaunang kampana ang nataman. Sa sandaling ang mga kamay ng taong iyon ay bumangga sa napakalaking gininto ang kamay, naramdaman niya ang isang lakas na sumalakay sa kanyang buong braso. Nadurog ang kanyang mga buto sa isang kisap mata. Hindi niya napigilan ang dambuhalang kamay na iyon habang patuloy itong umaasenso. Boom. Ang taong iyon ay walang oras na natitira upang subukan ang anumang bagay, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan habang ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Kumalat pa sa hangin ang ilan pang mga hagong na tunog habang ang kanyang katawan ay itinayo palayo. Ano ang impyerno sa pisikal na lakas na iyon? Akala ng taong iyon ay nagtataka. Sinubukan niyang lumipad palayo sa hangin. Si Lin Feng ay mukhang isang Buddha statue pa rin. Ang lakas ng Buddha, hindi masisira na gininto ang katawan. Sabi ng kalmadong boses na umalangaw sa kanyang tenga. Pagkatapos ay umatake ang isa pang kamay at hinawakan ang buong katawan niya. Marahas siyang inalag at takot na takot. Biz. Ang ilang mga salita sa Sanskrit pagkatapos ay kumalat sa hangin. Muli siyang hinagis ng dambuhalang gintong kamay na iyon. Bumagsak siya sa lupa at umupo doon na tila kalmado, hindi na siya humihinga. Sa ulo ni Lin Feng, mas tiyak sa pagitan ng kanyang dalawang kilay, dalawa pang buto ang lumitaw. Hindi masisira na gininto ang katawan. Bulong nung isa, si Lin Feng ay mukhang kalmado at matahimik mula simula hanggang wakas. Tila hindi siya nag-aalala, nagawa niyang patayin ang dalawang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer. Isa na lang ang natira. Bitawan mo ako, pakiusap ko. Nagmamakaawa ang natitirang magsasaka. Kung gagawin mo, magiging alipin mo ako. Gusto mong nakawin ang mga binhi ko, dapat ba kitang bitaw? Tanong ni Lin Feng na mukhang kalmado gaya ng dati, ngunit medyo malamig din. Ang taong iyon ay nagsimulang umungol sa kalungkutan, naiintindihan niya na hindi siya pababayaan ni Lin Feng. Wala na siyang pag-asa. Gusto kong malaman, anong kasanayan ang nakuha mo sa templo? Ito ba ay isang kasanayan sa antas ng di na may mataas na kalidad o isang kasanayan sa antas ng tiyan? Bakit naging malakas ka? Wala akong nakuhang anumang kasanayan sa loob, nakakuha lang ako ng ilang mga alaala mula sa unang panahon. Paliwanag ni Lin Feng ngunit hindi maintindihan ng kanyang kalaban ang ibig niyang sabihin. Si Lin Feng ay tumalon pasulong at ang kanyang mga kamay na Buddha ay bumagsak sa taong iyon na namatay sa isang kisap mata.
Tatlong cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ang namatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 618, Pagpatay burol. Ang nakuha ni Lin Feng sa templo ay isang set ng mga alaala, mabuti at masama mula noong sinaunang panahon. Kung hindi natutunan ni Lin Feng kung paano gamitin ang lakas ng Heruka sa nakaraan, kahit na sa kanyang kapangyarihan ng pangunawa, mas matagal pa sana ang kailangan niya para maunawaan ang mga alaalang ito. Gayunpaman, mabilis siyang natuto mula sa kanila at sinira pa niya ang mga paghihigpit sa masamang lugar. Nakuha ng mga tao ang kanilang orihinal na antas ng pagilinang. Matapos pagmasdan ang mga alaala na pinaikot niya ang lakas ng Heruka sa kanyang katawan at maaari na itong paikutan ng 6,000 beses. Nangangahulugan ito na ang kanyang corporeal body ay may lakas ng ika-6 na Zuan Chi layer. Nangangahulugan din ito na makakatayo lang si Lin Feng doon nang walang ginagawa para protektahan ang kanyang sarili. Kung ang isang ordinaryong cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Chi ay tumama sa kanya, walang mangyayari kay Lin Feng. Hindi man lang siya kumikibo ng higit sa 1 milimetro. Ang lakas ng Heruka kasama ang mga alaalang natamo niya sa templo, ang buong katawan ni Lin Feng ay naging Buddha. Sa kanyang hindi masisira na gininto ang katawan, madali niyang matatalo ang mga kalaban ng ikapitong Zuan Chi layer. Ang pag-aaral ng mga alaalang iyon ay nagbigay kay Lin Feng ng napakalaking kalamangan. Si Lin Feng ay mayroon ng 12 buto sa pagitan ng kanyang mga kilay at magagamit na niya ang 4 sa mga ito upang matuto ng bagong kasanayan. Tara na, sabi ni Lin Feng kay Tang Yuyu. Tumalon si Lin Feng sa hangin at nagsimulang lumipad ng buong bilis nang hindi nagtatangkang magtago. Napagtanto na niya na ang panlabas ay nagbago, ang antas ng pagilinang ng lahat ay bumalik sa normal. Dahil wala nang mahahanap ng kanilang mga bituin, ang pangangaso ng ibang kalahok ay napakahirap. Kailangan ni Lin Feng ng higit pang mga buto para makabalik sa unang templo kung saan hinahangad niya ang ultimate sword skill. Ang templo ng espada ay may ilang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa espada. Nahulaan ni Lin Feng na ang lahat ng mga templo ay naglalaman ng iba't ibang mga kasanayan. Si Tang Yuyu ay mahigpit na sinusundan siya ng buong bilis. Napansin ng ilang tao ang maraming buto ni Lin Feng, gusto nilang nakawin ang mga ito mula sa kanya. Nang makita ng karamihan ang mga buto sa pagitan ng mga kilay ni Lin Feng at na siya ay nakalusot pa lamang hanggang sa ika-5 Zuan Chi layer, hindi sila makapaniwala. Kung nagawa nilang patayin siya ay makakakuha sila ng 12 buto, napakaganda nito. 12 buto ang magbibigay daan sa kanila na makuha ang pinakamagandang kasanayan sa isang templo at isang napakahusay na kasanayan sa pangalawang templo. Pupunta na si Lin Feng sa pangalawang templo. Saan ka pupunta? Sabi ng malamig na boses habang dumaraan si Lin Feng. Isang sword light ang kumikislap at pagkatapos ay biglang lumipat patungo kay Lin Feng. Mawala. Ibinuka ni Lin Feng ang kanyang bibig at isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula rito. Ilang gintong salita sa Sanskrit ang nagsimulang lumabas sa kanyang bibig. Boom! Nang ang mga salitang Sanskrit ay bumangga sa espada, ang espada ay napalibutan ng isang gintong liwanag. Pagkatapos ay tumalon si Lin Feng at itinaas ang kanyang kamao. Ang isa pang buto sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kailangan pa ni Lin Feng ng 2 pang buto, gusto niyang gumastos ng 7 buto sa Sword Temple para makuha ang pinakamahusay na kasanayan. Kailangan ko pa ng 2. Tumalon si Lin Feng at muling bumangon sa hangin. Napapalibutan ang kanyang katawan ng gintong aura na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. 13 buto. Ang mga tao ay namangha, napakalaking bilang. Ang ilan sa kanila ay nagpasya na talagang kailangan nilang patayin si Lin Feng. Kasabay nito, sumulyap din si Lin Feng sa karamihan. Bumaba ang tingin niya sa kanila. Kailangan niyang makakuha ng mas maraming binhi mula sa kanila. Gaano katapangan? Sino yan? Gaano kayabang? Naisip ng karamihan habang nakatingin kay Lin Feng. Tumatakbo lang siya sa langit at hindi man lang nagtangkang magtago. Nakikita siya ng lahat at siya ay nakatingin sa kanila, napakayabang. Tanging ang 8 pinakanamumukuntenjing mga henyo lamang ang makakagawa ng mga ganoong bagay. Sumulyap si Lin Feng sa karamihan at sa wakas ay may nakita. Ang taong iyon ay mula kay Tian Feng, makakaganti siya. 2 buto, perpekto, iyon mismo ang kailangan ko. Tumalon si Lin Feng patungo sa taong iyon nang walang pag-aalinlangan. Siya ay kumikilos ng hindi nag-aaksaya ng oras. Ang taong iyon mula kay Tian Feng ay nakamasid habang si Lin Feng ay lumapag sa kanyang harapan at pinaikit ang kanyang mga mata. Hindi ganoon kataas ang cultivation level ni Lin Feng, kaya paanong nakakuha siya ng napakaraming binhi. Sa pagitan ng kanyang mga kilay, napakaraming nakasisilaw na mga buto ng liwanag ng bituin. Hindi ka pupunta sa nirvana, sa halip ay pupunta ka sa impyerno at pagkatapos. Mabagal at mapanuksong sabi ng taong iyon. Ang mga buto ni Lin Feng ay kailangang mapunta sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mamatay. Sigaw ni Lin Feng. Hindi pa tapos magsalita ang taong iyon nang pigilan siya ni Lin Feng. Sa isang iglap, lumitaw ang isang dambuhalang gininto ang kamay at lumipad patungo sa kanyang direksyon. Ang kapaligiran ay naging lubhang mapang api. Nakakatakot na mahiwagang kapangyarihan. Naisip niya ang taong iyon na ang mukha ay namutla. Paano magiging napakalakas ni Lin Feng? Sandali lang pero ubod ng bilis ang pag-atake niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-condense ng ilang purong chi.
Gayunpaman, ang gintong kamay na lumitaw sa harap nito ay napakalaki, ang paghahambing ng lakas ng dalawa ay tila katawa-tawa. Boom boom boom. Bumagsak ang kamay sa katawan ng kalaban at nagkapira-piraso ang kanyang mga buto. Agad siyang naglabas ng nakakakilabot na tili at nagsimulang bumukal ang dugo sa buong paligid. Mamatay, sabi muli ni Lin Fang. Sa isang iglap ay muli niya itong sinaktan at namatay ang taong iyon. Mayroon na siyang 15 Starlight Seed na nangangahulugan na sa wakas ay mayroon na siyang 7 buto para makuha ang skill na gusto niya. Lin Fang, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Dapat tayong magmadali. Sabi ni Tang Yuyu na ang mukha ay nagbago ng husto. Si Lin Fang ay naging masyadong agresibo, ligaw at pabaya sa isang sandali. Lumipad siya sa hangin at nakita siya ng lahat. Ngayon, sinusubukan ng mga tao na palibutan siya sa buong paligid, sinusubukan nilang hanapin kung saan siya pumunta. Nakalusot pa lang siya hanggang sa ikalimang layer ng Zuan Qi, napakahina niya kumpara sa kanila. Nakikita kong naging maayos ka na simula nang maghiwalay tayo. Sabi ng malamig na boses ng mga sandaling iyon. Isang silhouette ang tumakbo patungo sa kanila mula sa abot tanaw. Tumawa ng mapanukso si Yumo nang makita niya si Lin Fang. Boom! Ang taong iyon ay tiyak na si Yumo. Ang kanyang kamao ay nakatutok kay Lin Fang at mabilis siyang lumilipad. Gaano ka-agresibo? Ang mga mag-aaral ni Lin Fang ay mukhang mas malamig at mas malamig. Nabawi ni Yumo ang kanyang cultivation level kaya wala siyang kinatatakutan. Lin Fang at Tang Yu siguradong mamamatay ka kapag sinubukan nilang lumaban sa kanya, lalo na kay Lin Fang. Inilagay ni Lin Fang ang kanyang espada sa kanyang lalamunan noon, napakagago. Ngayon, kailangan niyang mamatay sa masamang lugar na ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 619, Kuroka Body Transformation. Nang makita ni Lin Fang at Tang Yuyu si Yumo, huminto sila at kalmadong tumayo na sinusuri ang sitwasyon. Kasabay ng pagdating ni Yumo, ang iba ay nagmamadali pa rin. Ngunit nang makita nila si Yumo ay napatigil silang lahat at lumayo sa kanya. Hindi sila nang ahas na maging malapit. Baka mabaliw si Yumo at mapatay din sila. Mawawalan sila ng binhi. Mahiwaga, hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Alam nila na isa siya sa pinakanamumukod tanging mga batang magsasaka ng 4 na imperyo ng Zuyu at mayroon siyang kakaibang 8 trigrams Ice Spirit. Gusto ninyong samantalahin ang mahinang nakikita ko, sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa paligid. Wala silang lakas ng loob na makalapit, lahat sila ay nakatitig sa kanya na parang tigre na nakatingin sa kanyang biktima. Si Lin Fang ay may 15 buto. Ang pagkakaroon ng 15 bituin, ang pumatay lamang ng isang tao ay isang kamanghamanghang pagkakataon. Sa 15 buto, makakapunta sila sa isang templo at makakuha ng ilang hindi kapani-paniwalang kayamanan, paano nila makokontrol ang kanilang kasakiman? Magwala kayong lahat. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Naalarma muna ang mga iyon at saka malamig na ngumiti. Si Lin Fang ay medyo matapang at mayabang. Nakakagulat na panang-ahas niya silang mawala. Kung hindi pa nakapunta doon si Yumo ay tinuruan na nila si Lin Fang ng magandang aral. Walang gumalaw. Hinamak nila si Lin Fang. Hindi rin nagmadaling umatake si Yumo. Napakaraming tao ang nasa paligid kaya't nag-iisip siya ng paraan upang makakuha ng pinakamaraming binhi hanggat maaari sa sitwasyong ito. Mayroong mga buto ni Lin Fang ngunit gayon din sa lahat ng iba pa sa paligid. Kung nagawa niyang makuha ang lahat ng mga binhing iyon, matututuhan niya ang pinakamahusay na mga kasanayan ng 3 o 4 na mga templo. Nakakatukso. Wala nang makakapidyo sa kanya pagkatapos noon. Tambo, matako siya dahil gusto niyang lumakas. At siya ay nagiging sakam at sakam sa bawat segundo. Hindi lang ang mga buto ni Lin Fang ang kukunin niya kundi pati na rin ng iba. Nang makita niyang hindi gumagalaw ang karamihan, kumislap ang mga mata ni Lin Fang ng malamig na ilaw. Pagkatapos ay may ibinulong siya, ilang misteryosong mantra sa Sanskrit at ilang gintong tekstong nakasulat sa Sanskrit ang lumalabas sa kanyang bibig at lumulutang sa hangin. Parami ng parami ang mga panalangin na patuloy na lumitaw sa himpapawid. Isang gintong liwanag ang umiikot sa katawan ni Lin Fang, tila maraming mga anino na kamay ang lumilitaw. 1,000 kamay ng Buddha, mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ang kawalang hanggan ng maliliit na letrang Sanskrit sa himpapawid ay naging mga gintong kamay at gumagalaw sa lahat ng direksyon. Napakabilis nila kaya walang oras ang mga tao para mag-react. Boom boom boom. 1,000 kamay ng Buddha ang agad na pumatay ng ilang tao. Ang pinakamahinang magsasaka ay hindi napigilan ang pag-atake at ang kanilang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Napigilan ng pinakamalakas ang pag-atake ngunit naramdaman nilang bali ang mga buto sa kanilang mga braso. Ang libong Buddha hands attack na iyon ay napakalakas at naglalaman ng nakakatakot na pisikal na lakas. Not to mention kasing bilis ng kidlat. Tang Yuyu, tulungan mo ako. Sigaw ni Lin Fang. Nag-react agad si Tang Yuyu. 1,000 mga anino ng panaginip. Sumigaw ng Tang Yuyu at 1,000 clone ang lumitaw sa hangin. Boom! Boom! Ang lahat ng kanyang mga clone ay patuloy na umaatake at napakaraming tao ang gumuho, sila ay patay. Bumalik ka. Mabilis. Maraming tao ang sumusubok na tumakas sa sandaling iyon ngunit ang mga inatake ni Lin Fang ay hindi na makagalaw. At ang mga clone ni Tang Yuyu ay napakabilis, gumagalaw sila tulad ng mga bagyo at pinalibutan ang mga natitira.
Nang bumalik si Tang Yuyu sa kanyang unang posisyon, 5 o 6 na tao ang bumagsak na at mayroon siyang 10 buto sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sinigaw ni Lin Fang ang kanyang pangalan at humingi ng tulong ngunit lubos na naunawaan ni Tang Yuyu na si Lin Fang ay naging mabait. Siya ang nagbigay sa kanya ng mga taong iyon. Sinaktan niya lang sila ng kanyang mga kamay na gininto ang Buddha at sadyang iniwan silang buhay. Sinulyapan ni Lin Fang si Tang Yuyu at pagkatapos ay malamig na tumingin sa natitirang mga kaaway na nagpabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Minamaliit nila si Lin Fang. Ang libong kamay ng Buddha na iyon ay naglalaman ng pisikal na lakas ng ikapitong Zuan Chi layer, nakakatakot. Sa bilis at lakas na iyon ay wala na silang oras para mag-react. Iyan ang nakuha niya sa templo. Ang mga tao ay namangha. Sila ay sakam at napabayan ng katotohanan na si Lin Fang ay maaaring magkaroon ng hindi kapani-paniwalang kasanayan sa templo. Templo. Kumikislap ang mga mata ni Yumo. Kung mas malakas si Lin Fang, mas nasasabik si Yumo. Kaya iyon ang tunay na kapangyarihan ng mga kasanayang mahahanap niya sa mga templo. 15 at 10, 25 iyon. Sabi ni Yumo habang binibilang ang kakayahan ni Lin Fang at Tang Yuyu. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakagandang ngiti sa kanyang mukha. May impresyon siyang taglay na niya ang 25 buto. Akin silang lahat. Bulalas ni Yumo, habang naglalabas ng nakakatakot, sumisipol, urumbi. Magulo ang buhok at damit niya sa hangin. Tumalon siya pasulong at nawala sa kanyang unang posisyon. Ngunit ang mga mata ni Lin Fang ay napuno ng matatalas na ilaw, si Yumo ay lumitaw sa kanyang harapan sa isang iglap. Hangin. Pagkatapos ay gumalaw si Lin Fang na parang hangin at nawala sa kanyang orihinal na posisyon. Kasabay nito ang pagkislap ng mga gintong ilaw sa buong katawan niya. Sa tingin mo makakatakas ka, malamig na kinutya si Yumo. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang naging puti at kulay abo at nagkaroon ng anyo ng 8 divinatory trigrams. Si Lin Fang ay may impresyon na ang kapaligiran ay nasira, siya ay nahuli. Siya ay nagkaroon ng impresyon na siya ay naglalakad sa isang latian, siya ay nahulog sa isang guni-guni. Bumalik. Sigaw ni Yumo habang nakataas ang mga kamay. Ang mga alon ng purong chi ay gamulong sa kapaligiran at pinalibutan si Lin Fang, na nagpabagal sa kanya ng husto. Iyon ay isang kasanayan na nakuha ni Yumo mula sa isang templo na kasama ng kanyang 2 trigram na mata. Napakahusay nilang pinupunan ng isa't isa. Mamatay. Sa isang iglap, lumitaw si Yumo sa harap ni Lin Fang at ang kanyang 2 kamay ay napunit sa pagitan nila. Ang kanyang mga kamay ay hindi pa nakakaabot kay Lin Fang ngunit naramdaman na niya na ang purong chi ni Yumo ay maaaring mabali ang kanyang mga buto at mapunit ang kanyang laman. Hindi masisira gintong katawan. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ilang salita na nakasulat sa Sanskrit ang lumabas sa kanyang bibig at itinaas niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay gumalaw ang isang dambuhalang kamay ni Buddha patungo kay Yumo. Boom! Ang parehong pag-atake ay nagbanggaan at ang gininto ang kamay ng Buddha ay nawasak, pagkatapos ay naging hindi mabilang na maliliit na gintong bituin. Hindi napigilan ang mga kamay ni Yumo, gumagalaw pa rin sila patungo kay Lin Fang. Mamatay. Gayunpaman, sa parehong oras, isang malamig na boses ang tumusok sa mga tainga ni Yumo. Isang kamay na puno ng nakamamatay na enerhiya ang gumagalaw patungo sa kanyang likuran. It was Tang Yuyu. Mawala. Galit na sigaw ni Yumo. Agad na lumitaw ang isang pagbaluktot sa puwang sa likod niya at 8 trigram ang lumitaw. Nablock si Tang Yuyu. Boom! Nagbanggaan ang mga kamay ni Yumo at ang katawan ni Lin Fang habang muling kumalat ang ilang mga kaluskos sa hangin. Ang kanyang gininto ang katawan ay nagkawatak-watak. Sirain. Ang katawan ni Lin Fang ay na-project patalikod. Isang nakakatakot at masakit, nakakapasong mainit na enerhiya ang kumalat sa mga kamay ni Yumo sa sandaling nataman niya si Lin Fang. Sumimangot si Yumo at nag-condense ng ilang purong chi ngunit napakainit ng apoy. Hindi niya nagawang makaalis agad. Boom! Isang nakakatakot na chi ang lumabas sa katawan ni Yumo at pinalibutan ang apoy. Pagkatapos ay tumalikod siya at ang kanyang kamao ay bumangon patungo sa katawan ni Tang Yuyu, na nagproyekto sa kanyang paglipad pabalik. Si Lin Fang ay nakatayo sa hangin at umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Panay ang titig niya kay Yumo. Nakalusot na si Yumo sa pinakatuktok ng ika-8 layer ng Zuan Chi. Siya ay napakalakas, gaya ng inaasahan mula sa isa sa 8 pinakanamumukod tanging mga kabataang disipulo ni Zuyu. Kahit na ang lakas ng Heruka ni Lin Fang ay maaaring umikot ng 6,000 beses, at kahit na mayroon siyang hindi masisira na gininto ang katawan, hindi pa rin siya makakalaban ni Yumo. Ang lakas ni Heruka, pagbabago ng katawan ni Heruka. Sabi ni Lin Fang na mukhang kalmado at solemn na. Ang lakas ng Heruka ay nagsimulang umikot sa kanyang katawan sa buong bilis, patuloy itong nagbabago at umuunlad. Ang katawan ni Lin Fang ay minsan ginintoang, minsan ay napakaitim. Minsan mukha siyang mabait, minsan naman masama. Siya ay tila kapwa mabuti at masama. Pagbabagong katawan ng Heruka. Mabubuhay pa ba si Lin Fang o makukuha ba ni Yumo ang mga binhi ng kapangyarihan at sakupin ng mundo? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 620, bumalik sa templo. Ang mabuti at masama ay patuloy na nag-aaway at nagbabago-bago sa mga alaalang iyon mula sa estatwa ng Heruka sa templo. Mayroong maraming mga bagay sa mga alaala na dapat maunawaan para sa mga may mahusay na kapangyarihan ng pangunawa.
Mayroong napakalaking bentahe para sa mga muling nakatuklas sa kanila. Ito ay hindi isang partikular na kasanayan o pamamaraan dahil ang mga kasanayan at diskarte ay may pinakamataas na limitasyon sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ngunit ang mga alaalang iyon, mas malakas ang isang magsasaka ay mas malakas ang mahiwagang kapangyarihan na iyon. Si Lin Fang ay may napakataas na likas na kakayahan at may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng pangunawa. Ang kanyang espiritu ay tumulong sa kanya upang higit na maunawaan ang mga bagay. Ang lakas ng Heruka ay patuloy na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Minsan siya ay mukhang isang Shakyamuni, habang minsan naman ay parang isang demonyo. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay kalahating mabuti at kalahating masama. Napakagaling, sabi ni Yumo na mukhang excited. Siya pagkatapos ay nawala mula sa kanyang orihinal na posisyon muli tumingin partikular na hayop. Umiikot ang kanyang 8 trigrams eyes. Pagkatapos ay pumasok muli si Lin Fang sa isang baluktot na bahagi ng kapaligiran. Pahinga. Sigaw ng isang boses at pagkatapos ay kumalat sa ere ang ilang mga dumadagandong na tunog. Ang katawan ni Lin Fang ay naging isang Heruka na tila ito ay kasing solid ng isang bundok. Ang distorted atmosphere ay hindi na makakaapekto sa kanya. Siya chanted ilang mantras tahimik sa Sanskrit. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang 1,000 kamay ng Buddha at lumipat patungo kay Yumo. Dakila at simple, 8 trigrams na pagbuo ng dugo. Malamig na sigaw ni Yumo. Ang chi ng kanyang espiritu ay nagsimulang sumalakay sa kapaligiran at sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang dambuhalang Ashen White 8 trigram spirit. Kamukha ito ng mga mata niya. Mamatay. Sigaw ni Yumo. Nagunat siya at lumutang sa hangin ang mga espiritu ng mata niya. Sa isang hininga lang ay binalot nito ang katawan ni Lin Fang. Kahit may katawan siyang Heruka, hindi siya makagalaw. Ang 8 trigram ay patuloy na umiikot sa katawan ni Lin Fang. Nanghihina na ang mga ginto at itim na ilaw sa kanyang katawan. Gaano nakakatakot. Hindi nakaimik si Lin Fang. Ang 8 trigram na pagbuo ng dugo ay nakakatakot. Kahit na wala pang dugo, naiintindihan ni Lin Fang kung bakit iyon ang tawag dito. Si Lin Fang ay may katawan na Heruka at hindi pa rin makagalaw. Kung mayroon siyang ordinaryong katawan ay namatay na siya. Ang kanyang mga buto at laman ay nawasak sa 8 trigram. Ginalaw ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at inatake ng ilang kamao ng Heruka ang 8 trigram na pagbuo ng dugo. Nayanig ang porma sayon ngunit hindi ito sapat para masira ito. Nagpatuloy ito sa pagpapakulong sa kanya. Naging matigas ang ekspresyon ng mukha ni Tang Yuyu nang makita niyang nasa panganib si Lin Fang. Siya ay tumalon at nagsimulang hamampas kay Yumo gamit ang kanyang mga kamao na puno ng nakamamatay na enerhiya, ngunit si Yumo ay mas malakas kaysa sa kanya sa pamamagitan ng isang cultivation layer. Hindi siya natakot sa kanya. Ang kanyang ashy white 8 trigrams na mga mata ay patuloy na umiikot, at pagkatapos ay nakulong si Tang Yuyu. Biglang naging solemn na si Tang Yuyu, na para bang wala siyang ibang pagpipilian. Ilang espiritong chi ang lumitaw sa paligid niya at mula sa kanyang likuran ay lumitaw ang napakaraming ilusyon. 1,000 anino, sabi niya sa malambing na boses. Sa isang iglap, isang napakaraming mga clone ang lumitaw. Hindi naman sila peke, ito lang ang tunay niyang katawan. Tinakpan niya ang langit. Ang mga clone na iyon ay napuno ng hindi kapanipaniwalang pisikal na lakas. Ang kanyang orihinal na katawan ay nasa gitna ng pagbuo ng kaguluhan. Sira, sabi ni Tang Yuyu at agad na gumalaw ang 1,000 kamao patungo kay Yumo ng buong bilis. Parang gusto niyang ilibing siya sa ilalim ng lahat ng mga kamay na iyon. Kung binomba ng mga kamay na iyon ang kanyang katawan, gaano man siya kalakas, mamamatay si Yumo. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Yumo. Si Tang Yuyu ay napakalakas din. Lahat ng mga kamay na iyon ay totoo at puno ng nakamamatay na enerhiya, walang mga ilusyon. 8 trigrams. Galit na sigaw ni Yumo. Sa isang iglap, 8 trigram ang lumitaw sa kanyang katawan, ang kanyang diwa ay parang sisabog na. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang puyo ng tubig na puno ng 8 trigram. Biglang nawala ang orihinal na katawan ni Tang Yuyu sa vortex. Ang iba pang mga clone ay hindi na-impluwensyahan ni Tang Yuyu noong siya ay nawala. Pinapalibutan pa rin nila si Yumo. Sa oras na ito sumigaw si Lin Fang. Tara na, mahalagang tandaan na ang mga clone na iyon ay totoo lahat, walang peke. Walang pag-aalinlangan, sinamantala ni Lin Fang ang pagkakataong ito para bambahin ang 8 trigrams na vortex ng pisikal na lakas. At sa pagkakataong ito ay nagawa niyang basagin ang porma sayon. Lumipat si Lin Fang na parang hangin sa malayo sa bilis ng tunog. Nagawa niyang mapanatili ang katawan ng Heruka sa pamamagitan ng pagsisikap na iyon. Paksane. Galit na sigaw ni Yumo nang marinig niya na gustong tumakas ni Lin Fang. Galit na galit siya. Ang kanyang 8 trigrams vortex ay nagsimulang umikot muli at patuloy na nilamon ang mga clone ni Tang Yuyu, ngunit ang mga clone na iyon ay hindi sumuko at patuloy na pinalibutan siya. Hindi nila siya hinayaang magkaroon ng sandali para habulin si Lin Fang. Tang Yuyu, ayos lang. Protektahan ang iyong sarili ngayon. Sigaw ni Lin Fang na nawala sa malayo. Pagkatapos, ang isa sa mga katawan ni Tang Yuyu ay nagsimulang gumalaw ng napakabilis palayo kay Yumo. Nagtaglay na siya ng 10 buto upang makakuha siya ng ilang kamanghamanghang mga gantimpala mula sa isang templo. Isang bagyo ang naglalabas ng mga sipol mula sa likuran. Nakaramdam ng pagkabigo si Lin Fang.
Masyadong mababa ang kanyang cultivation level. Kailan kaya siya magiging kasing lakas ng magsasaka kung saan pagmamayari ang mga alaala ng Heroka? Kailan siya magagawang maging isang tunay na makinang pangpuksa, o maging isang tunay na Heroka? Kung mangyari man iyon ay dudurugin niya ang mga tulad ni Yumo na parabang siya ay isang insekto. Sa katawan ng Shakyamuni o ng Heroka, siya ay talagang magiging hindi masisira. Walang sino man sa mundo ang pipigil sa kanya. 15 buto. Sa landas, may nakakita sa mga buto ni Linfang at bumangon sa hangin. Si Linfang ay nakalusot lamang hanggang sa ikalima. Galit na galit si Linfang nang makita niyang may umaatake na naman sa kanya. Mamatay. Sigaw ni Linfang habang nakataas ang dalawang kamay. Ang isa ay gintutulad ng mga kamay ng mga Shakyamuni at ang isa naman ay itim na tulad ng sa Heroka. Sama-samang binomba ng mabuti at masama ang kapaligiran, kumalat sa hangin ang ilang mga dumadagandong na tunog. Ang taong iyon ay hindi handa sa pag-atake ni Linfang. Boom! Kaagad pagkatapos ay kumalat sa himpapawid ang isang hagong tunog, na parabang ito ay isang death bell. Ang kalaban ay sinuntok ng mga kamaong iyon at isang bagong binhi ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Linfang. Ang mga nakamasid sa malayo ay namangha nang makita nila si Linfang. Napagpasyahan nilang huwag nang lalapit sa kanya at hamanin muli. Natigilan silang lahat sa takot. Si Linfang ay umatake gamit ang kanyang dalawang kamao at nilipol ang isang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer. Halos unfazed, siya ay gumagalaw pa rin ng buong bilis at naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Ilang sandali pa nang sa wakas ay natagpuan na niya ang templo ng espada. Walang tao sa loob, grabe. Sa isip ni Linfang, habang nagmamadali siyang pumunta sa templo. The worst scenario would have been like the first time when he wanted to get in but the door was closed. Si Linfang ay dumating ng walang kabuluhan. Kung mananatili siya sa labas habang naghihintay sa templo, maaaring hamanin siya ng iba at matalo siya. 60 tao ang namatay na sa unang round. Ang unang round ay magtatapos anumang oras ngayon. Kailangan niyang magmadali kung gusto niyang umani ng kanyang mga gantimpala. Papalapit na ang mga silweta sa hindi kalayuan sa templo. Pakaliwat kanan ang tingin nila sa kung sino. Tumigil ka, galit na sigaw ng isang boses na ikinagigil nila. Kaagad pagkatapos, pumasok si Linfang sa templo at nawala sa kanilang larangan ng paningin. Biz. Kumalat sa hangin ang mga hagong na tunog habang nagsasara ang mga pinto. Ang maliit na grupo ay namangha, sila ay nalinlang upang huminto. Sapat na ang isang sigaw para tumigil sila. At ngayon kailangan nilang maghanap ng isa pang templo. Nagngangalit sila at umalis, iniwan si Linfang sa templo.